Sa nakaraang kwento natin ay pinatay ang mukhang talong ng kanyang kasamahan sapagkat ginawa lang siyang pain ng mga ito. At sa pagpapatuloy ng kwento, hindi naman akalain ni Khan ang kanyang nasasaksihan sa kanyang harapan na kahit karaniwang manlalaro ay natitiis nilang paslangin. Kaya naman napatanong siya sa kanyang isipan na kung sino ba ang mga manlalarong ito dahil wala siyang kaedi-ideya kung sino ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay mabilis na tumatakbo ang ating bida at habang tumatakbo siya sa isip niya naman na ang utak ng nagpapatakbo ng human farm ay ang mga tinatawag na scavengers. Ang scavengers ay hindi lang basta bandido dahil ang iilan sa mga miyembro nito ay nagkaroon ng kasunduan sa mga halimaw. Ang kanilang estilo ay mayroong nagpapanggap na may sakit at nanghihingi ng tulong sa ibang manlalaro at kapag kumagat ang manlalaro sa pagpapanggap nito ay dudukutin nila ito. Pagtapos noon ay nanakawan nila ang kanilang nadukat at ibebenta ang kanilang bihag sa halimaw na kanilang napagkasunduan. Kaya naman maraming namamatay na mga manlalaro kapag susubukan nilang pumunta sa human farm. Lumipat ang eksena sa masukal na gubat at merong nag-uusap gamit ang item na ito at tumatawa pa ang may hawak ng item at sinabi niya na kung mahuhuli nila ang Bloodsword na si Khan at Foxy Tail na si Doyle ay tiyak silang tiba-tiba ang makukuha nilang mga item sa kanila. Tugon naman ng nasa kabilang linya na sina Khan at Doyle ang pinakamalakas pagkatapos nina Fante at Edora. At dagdag niya pa na masaya siguro silang panuuri na nagmamakaawa sa kanila kapag nahuli na nila ito at tansya niya pa na marami din siguro silang mga kapaki-pakinabang na mga items. Ang taong ito na mukhang alamang ay si Gypsy at sabi pa ng kanyang kausap sa kabilang linya na tinawagan niya na si Dibs upang siya na ang bahala sa Bloodsword na si Khan. Tugon naman ng mukhang alamang na si Gypsy na siya ang naunang tumawag dun. Ang taong ito naman na mukhang alimasag ay si Noin. Nagreklamo naman siya at sinabi niya na kung ano ba ang sinasabi ng nasa kabilang linya dahil pareho lang naman ang kanilang makukuha. Siya naman si Zeve pinagsabihan niya naman ang kanyang mga kasamahan na tumigil na sa pagtatalo dahil siya na ang bahala maghati-hati sa kanilang makukuhang mga items at artifacts bukod pa doon ay kailangan nilang pag-isipan kung saan nila gagamitin ang nakuhang gantimpala ng tatlo sa haring butiki na si Hargan. Dagdag niya pa na kinukutuban na siya dahil masyado nang late at wala pa ring hudyat sa kanila. Kaya naman inutusan niya si Gypsy na ipadala ang kanyang mensahe sa kay Eden na mukhang garapata. Wala namang tumugon sa kabilang linya at nagtataka siyang sumigaw na kung saan na napunta sina Gypsy at Noin. At dito tinatawag niya si Noin subalit wala nang tumugon dahil duguan na si Noin at nakahandusay na sa lupa. Nagtataka naman si Zeve na pinagmamasdan ng communication item at sa isip-isip niya naman na kani-kanina lang ay nagtatalo ang dalawa ngunit ngayon ay wala nang tumutugon sa kanya kaya naman napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung ano ba ang nangyayari. Meron naman siyang napagtanto na sa oras na ito at merong namuong pawis na parang butil ng mais sa kanyang pisngi at agara naman siyang tumayo dahil napagtanto niya na meron ng kalaban sa paligid niya. Lumingon-lingon naman siya na hinahanap ang kalaban sa paligid sabay sigaw niya na kung saan ang kanyang kalaban at sa isip-isip niya naman na kasalukuyan siyang rank 15 sa ngayon subalit ang kanyang kasanayan ay mas higit pa sa nasa top 10 sa rankang kaya naman labis na lamang ang kanyang pagtataka dahil hindi niya madetect ang presensya ng kanyang kalaban sa ngayon. Makalipas ang ilang saglit ay bigla namang nanlaki ang kanyang mata dahil nasa harapan niya na si Gypsy na duguan at bamulong ito na tumakbo na siya dahil merong multo. Kaagad naman natambas sa kanyang harapan si Gypsy at ang ating bida naman ay nasa likuran niya na nang hindi niya namamalayan at nang napagtanto niya nang nasa likod ang ating bida ay hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Yonwoo at kaagad siyang ginilitan sa leeg. Sa kabilang banda naman ay napapalibutan pa rin ng mga mangmang sina Khan at Doyle. Nagtatakang tanong naman sa isipan ni Khan na kung nasaan na ang grupong Arang dahil ayon pa sa kanila ay gusto nilang maging patas ang tutorial subalit nangyayari pa rin ang ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali ay nanlaki naman ang mga mata ni Khan dahil mayroong umatake sa kanilang mga kalaban. At dito nakahandusay na ang maraming mangmang sa lupa at wala ng buhay. Ang may gawa pala ay ang ating bida at hindi na siya nagsayang ng oras pa ay kaagad niyang inatake ang bawat mangmang na nakapalibot kina Khan at Doyle. Kumilos na rin si Doyle at pinalabas niya na ang kanyang mga alip-ores na mga insekto. Pati na rin si Khan ay hindi na nag-atubiling lumaban din. Makalipas ang ilang sandali ay naubos na nila ang mga scavengers ng ganun lang kadali at nagmamakaawa naman ang natitirang miyembro ng scavenger at dito nagmamakaawa sila kay Khan na paniwalaan sila dahil inuutusan lamang sila.
Sinang-ayunan naman ng isa ang sinabi ng kanyang kasama dahil ayon pa sa kanya na kailangan nilang sundin ang mga inuutos sa kanila kung gusto nilang mabuhay. Tinanong naman ni Khan ang nasa harap niya na lalaki na kung ano ba ang kanyang pagkakaiba sa haring si Hargan. Hindi naman maintindihan ng mangmang kung ano ang ibig sabihin ng katanungan ni Khan sa kanya kaya naman dahil sa sobrang galit ni Khan ay bigla niya itong sinaksak sabay sabi niya na tinatanong niya siya kung ano ba ang kanilang pagkakaiba ng isang halimaw na kumakain ng kanyang kapwa at tinawag niya pang mangmang ang lalaki. Dagdag pa ni Khan na at least si Hargan ay umiyak pagkakita niya sa kanyang pamilya na namatay. At ayon pa sa kanya na malamang ay tumatawa pa sila kung ibebenta nila ang kanilang nahuling tao sa mga halimaw at malamang din na masaya sila na pinapatay ang mga iilang nakaligtas. Sa isip naman ng mangmang na paano nila nalimutan na tinatawag pala na blood sword si Khan at bakit naging kampante sila. Si Khan ay isang anak ng ranker sa Tore na nagdesisyong iwan ang pagiging anino niya ng kanyang ama at napagtagumpayan niyang makuha ang titulo niya sa kanyang sarili kahit walang gabay ng kanyang ama. At walang ibang dahilan para kaawaan sila ni Khan dahil mahihina lamang silang nilalang. Makalipas ang ilang oras ay pinagmamasdan naman sila ni Yeonwoo na parang ang lungkot nilang dalawa at naisip niya na malamang hindi pa rin sila makapaniwala na ang kanilang sasagipin na mga manlalaro ay sila pa mismo ang traitor sa kanila. Sa hulaan ng ating bida ay ito ang kauna-unahang karanasan nilang dalawa na maranasan ang ganitong sitwasyon. Sanay naman na ang ating bida sa sitwasyon na ito dahil karaniwan nangyayari ito sa Africa kaya naman hindi na siya nagugulat sa mga ganitong sitwasyon. Sa isip ng ating bida na mayroong tao na kapag nakakaranas ng ganoong sitwasyon ay hindi nila maiwasan ang hindi magalit kung sino ang may sala subalit nararamdaman nilang mayroon din silang pagkakasala. Pinagmasdan niya naman si Khan at sa isip niya na sa oras na ito ay wala siyang magagawa para sa kanila kaya naman napagdesisyonan niya na hintayin niya na lang makapag-isip sila ng maayos. Maya-maya pa ay tinanong siya ni Khan na kung bakit parang wala lang sa kanya ang nangyari. Sagot naman ng ating bida na sa kadahilanang sanay na siya sa ganoong sitwasyon. Tugon naman ni Khan na hindi niya lubos maisip na kung ano ba ang buhay na mayroon siya. Kaya naman tinanong niya ito na kung katulad niya ba ang mga tao sa kanilang mundo. Tugon naman ni Yeonwoo na kung nangyari ang ganoong pangyayari ay magugulantang ang lahat sa kanilang mundo. Sumigaw naman si Khan upang makakuha ng buwelo at tinanong niya si Yeonwoo na kung pwede ba siyang magpakatotoo at sinabi niya na hanggang ngayon ay nagtataka pa rin siya sa kabila ng pangyayaring yun dahil ang mga taong yun ay nagpapanggap na mga biktima ngunit silang dalawa ni Doyle ay natatakot rin sa kanya. Wala naman naging tugon ang ating bida sa pinagsasabi ni Khan. At dagdag pa ni Khan na sa una pa lang ay nakakaramdam na ang ating bida ng masamang mangyayari kaya naman nananatili siyang kalmado sa lahat ng oras kaya naman sinabi niya kay Yeonwoo na wala siyang pinagkakatiwalaang iba at kinonfirma niya na kung tama ba ang kanyang sinabi. Sa isip-isip naman ni Khan na pati na rin sila ni Doyle ay hindi pinagkakatiwalaan ni Yeonwoo. Naisip naman ng ating bida na wala siyang plano na pagkatiwalaan ng kahit na sino sa Tore na ito simula pa lang kaya naman ang kanilang samahan ngayon ay hindi magiging maganda. Kaya naman napagtanto niya na parang masasaktan ang damdamin ng dalawang ito pagtapos nilang malaman na ang tingin lang niya sa kanila ay mga kasamahan at hindi bilang kaibigan subalit hindi rin niya naiisip na ituring silang lubos na strong hero. Ang pagtawa ni Khan at ang pag-aalala ni Doyle ay mayroong sensiridad sa kanilang dalawa at maganda ang kanilang samahan ngunit mayroon din silang mga sariling pananaw at ganun rin siya. Kaya naman napagdesisyonan niya na sabihin kina Khan at Doyle na hanggang dito na lang ang samahan nila. Dahil ayon pa sa kanyang isipan na kung hindi rin naman maganda ang samahan nila ay ang tanging magagawa na lang niya ay ang magkanya-kanya. Kaagad naman tumalikod ang ating bida at magsasalita pa sana si Doyle subalit bigla siyang pinigilan ni Khan. Kaya naman nagtatakang tanong ni Doyle kay Khan na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Inutusan niya naman si Doyle na umupo muna siya. Galit naman na tinanong siya ni Doyle kung ano ang kanyang ginagawa dahil alam niya rin na naging mabuti sa kanilang dalawa si Cain. Natigilan naman si Doyle dahil inutusan siya ulit ni Khan na umupo at merong namuong galit sa mga mukha ni Khan. Sinabi naman ni Khan sa kanya na para din ito sa ikakabuti nila. Nagtatakang tanong naman ni Doyle sa kanya na kung ano ba ang pinaplano niya. Tinanong naman siya ni Khan na kung hindi niya ba nakikita at wala naman naging tugon si Doyle sa katanungan ni Khan. Bigla namang lumingon si Khan at nakita at napagtanto naman ni Doyle kung ano ang ibig sabihin ni Khan sa kanya. At dito nakita nila ang espada na merong palawit ng arang na grupo.
Ayon naman kay Khan na kakaiba lang ito dahil ang Azure Sword na guild na siya namang nagpapanatili ng kaayusan ay nadawit sa ganitong sitwasyon. Ang Azure Sword Guild ay sinusuportahan ng Arang na grupo at ang grupong ito ay nasa top 10 na guild sa Torre. Hindi naman mabilang ang mga sumasali sa kanilang guild kaya naman hindi sila nag-aalala sa mga baguhan na mga manlalaro. Kaya naman marami ang nalilito noong nagdesisyon ng Azure Sword Guild na siyang mamuno naman sa tutorial na ito gayunpaman ay walang naglakas loob na konfrontahin ang mga ito dahil hindi rin nila alam kung ano ang intensyon ng guild na ito. Kaya naman napatanong si Khan sa kanyang sarili na kung paano kung ang rason ng kanilang pagkilos ay para makontrol nila ang mga scavengers ng mas mahusay. Sinabi naman ni Doyle na kung iisipin nila ang dahilan kaya natatag ang grupong Arang ay para malutas ang kaso sa mga scavengers sa panahon ng Team Artia habang sumasailalim ang mga ito sa tutorial. Nagalit naman na tumugon si Khan at sinabi niya na sa halip na maubos ang mga scavengers ay gusto pa nilang magkaroon ng kontrol sa mga ito. Sa isip-isip naman ni Khan na kaya ayaw niyang madamay si Cain sa gulong ito dahil parang mayroon din siyang importanteng gagawin. Napagtanto na din ni Doyle na hindi gusto ni Khan na makaharang sa mga gawain ni Cain. Humingi naman ng tawad si Khan kay Doyle dahil gusto niyang makita ang mangmang na si Build. Minungkahi niya pa kay Doyle na mauna na siya kung nasaan ang Big Raid. Kinakailangan nila Khan at Doyle ang korona ni Hargan para sa hidden piece na ito na tinatawag na Big Raid. Hindi lang mauungusan nina Doyle at Khan ang magkapatid na sina Edora at Fante kapag nakuha nila ang espadang ito gayunpaman ay ito talaga ang kanilang pangunahing layunin sa tutorial na ito. Nakangising tinanong naman ni Doyle na kung ano ba ang ibig na sabihin niya. At dagdag niya pa na gusto niya ring makita ang pagmumukha ng mga tanga na iyon at malaman kung ano ang kanilang masasabi sa kanilang mga sarili. Napabuntong hininga na lang si Khan sabay sabi niya na tanga talaga si Doyle at tinanong niya ito na kung bakit siya nagmumukhang matalino subalit kumikilos ng sobrang tanga. Tumawa naman si Doyle at sinabi niya na ganun rin naman siya. Lumipat ang eksena sa ating bida at dito lumingon ang ating bida sa kung saan ang lokasyon ni Khan at Doyle dahil alam niya kung saan patungo ang dalawang yun sapagkat pinagbasehan niya ang biglaang pagpapaalam nila sa kanya. Naisip niya naman na tutungo siya sa silangan kahit na anuman ang mangyari dahil kung mapalampas niya ang pagkakataong ito ay hindi na siya makakaabot sa kanyang patutunguhan kahit kailan. Napatanong na lang ang ating bida sa kanyang sarili na kung kaya niya bang hayaan ang dalawa kapag humingi sila ng tulong sa kanya bago pa man sila nagpaalam sa isa't isa. Napapikit na lamang ang ating bida sabay talikod niya at nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakbay. Sa kabilang banda naman ay nagulat na naman ang mangmang kay Build kaya naman kinonfirma ni Build na kung naubos ba ang pangalawang squad. Sagot naman ng mangmang na oo at yun ang kaso na kanyang nalaman. Tugon naman ni Build na ang mga taong yun na naman ang may pakana ng ganito. Nagalit naman si Build at sinabi niya na sila nga ang kanyang ipinadala dahil sinabihan nila siya na kaya nilang gawin ang kanyang pinapagawa subalit namatay lamang sila at hindi nila nakuha ang korona ni Hargan. Tinanong naman niya ang kanyang Alip Ores na kung bakit ba nila siya sinasali sa ganitong kapalpakan at tinawag niyang tanga ang Alip Ores niya. Humingi naman ng tawad ang kanyang Alip Ores dahil sa kapalpakan ng kanyang kasamahan. Inutusan naman ni Build ang lalaki na ipahanda na ang Squad 1. Laking gulat naman ang mangmang sa inutos ni Build sa kanya. Ang Squad 1 naman ay binubuo ng pinakamahusay sa Arang na grupo na personal namang sinasanay ng Azure Sword Guild. Meron namang namuong pawis na parang butil ng mais sa pisngi ng mangmang na ito dahil hindi niya akalain na ipapahanda ni Build ang pinakamahusay na Squad 1 para lang mapatamba ang tatlong tao. Sinabi naman ni Build sa mangmang na ang Blood Sword, Foxy Tail at ang nakaputing maskara na mga lapastangan ay walang hirap lang na inubos ang kanilang Squad 2. Kaya naman napagtanto niya na mas malakas pa pala ang mga ito kaysa sa kanilang inaasahan at dagdag niya pa nakikilos na rin siya. Laking gulat na lamang ng mangmang na ito dahil pati si Build ay kikilos na rin sa pagkakataong ito. Hindi naman lubos maisip ni Build na mangyayari ang ganito bago pa man nila matapos makolekta ang lahat ng alay subalit napagtanto niya rin na kailangan din nilang mag-ingat sa kanilang gagawing kilos dahil hindi basta-basta ang mga nasa likod ng Blood Sword at Foxy Tail. Naisip niya rin na ang nakaputing maskara ay sinanay ng isang napakalakas na organisasyon. Kaya naman naisip niya na kailangan nilang ligpitin ang tatlong iyon ng palihim sa abot ng kanilang makakaya dahil ang kapayapaan at alyansa sa loob ng tore ay nagsimula ng humina dahil sa pagkawala ng Artia.
Sa gayon ay simula ngayon kahit anong oras ay pwedeng magkaroon ng digmaan kaya naman kailangan nilang tipirin ang kanilang lakas sa abot ng kanilang makakaya bago pa man mangyari ang digmaan. Kaya naman napagdesisyonan niya na dapat walang ibang nakakaalam ng kanilang kilos at mananatiling sekreto kahit ano pa man ang mangyari. Maya-maya pa ay bigla silang nakaramdam ng malakas na pagyanig at napagtanto naman ng mangmang na isa itong pag-atake mula sa kanilang kalaban. Tinanong naman ni Beeld na kung ano ba ang nangyayari. May bigla namang dumating na isang mangmang at sinigaw niya na nandito sila. Kaya naman tinanong siya ni Beeld kung sinong sila ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag naman ng mangmang na bagong dating na nandito sina Bloodsword at Foxy Tail. At nang walang ano-ano'y bigla namang nagsitalsikan ang mga debris ng pader at laking gulat naman ni Beeld dahil dun. At dito nakapasok na sa silid sina Con at Doyle nang makita ni Con si Beeld ay bigla naman itong nagalit at isinigaw niya ang pangalan ni Beeld. Nagsitalsikan naman ang mga mangmang na nakaharang sa kanyang harapan. Hindi naman natinag si Beeld sa ginawa ni Con bagkus ay sinabi niya pa na nakakaramdam siya ng pagkabagot sa tutorial na ito kaya naman tamang-tama ang pagdating nila sabay hugot niya ng kanyang espada at habang papasugod siya ay tinanong niya naman na kung pwede ba silang maglaro kahit kaunti lang at tinawag niyang Iron Lion Whelp si Con dahil yun ang titulong kaakibat ng pangalan ng kanyang ama. Walang hirap naman na sinalag ni Con ang pag-atake ni Beeld habang si Beeld naman ay inaasar niya pa si Con at parang minamaliit niya ito. Lumipat ang eksena sa lugar na tinatawag na Brown Plains Domain of the Orcs. At dito napansin ng isang flawless na kalbo na orc ang paparating na pag-atake subalit huli na ang lahat dahil pinutol na ang kanyang flawless na ulo. Hahampasin pa sana ng isang flawless na kalbo ang ating bida subalit bigla siyang tinutukan ng punyal sa leeg ng ating bida. Hindi naman tuwid ang pagsasalita ng flawless na kalbo at sinabi niya na napakalakas ng tao at nagmamakaawa siya na hayaan siyang mabuhay. Tugon naman ng ating bida na meron lamang siyang isang katanungan kaya naman tinanong niya ito kung nakita niya ba ang bahay ng hunter sa lugar na parang nasa taas ng bundok. Tugon naman ng flawless na kalbo na hindi niya nakita ang bahay na kanyang tinutukoy subalit nakita ito ng iba niyang kasamahan at dagdag niya pa na hindi basta-basta ang taas ng lugar na iyon at wala pa sa kanila ang nagtagumpay na makaakyat doon. Naisip naman ng ating bida na nalaman niya rin sa wakas. Ang taong kanyang tinutukoy ay alam ang kinalalagyan ng kanyang hinahanap na hidden piece na tinatawag na Akashic Snake. Ang Akashic Snake ay lumalabas lamang sa tiyak na oras at sa tiyak na kapaligiran kung natutugunan ang ilang kondisyon at hindi niya yun makikita kung wala ang tulong ng tao na kanyang hinahanap. Kaya naman tinanong niya ang flawless na kalbo na kung saan ang lugar na yon. Makalipas ang ilang sandali ay naisip naman ni Yonwoo na ang sabi pa ng iba na ang Akashic Snake daw lumalabas lamang upang makalanghap ng sariwang hangin sa madalang na pagkakataon lamang. At sa oras na ito ay naghahanap ito ng makakain para magkaroon ng laman ang sikmura ng ahas. Ang kanyang kambal na kapatid naman ay aksidenteng nakilala ang lalaking kanyang hinahanap habang nakikipaglaban siya sa ahas na wala man lang kahit na kaunting kaalaman patungkol sa ahas. At ang lalaking yun ay ang sumagip sa kanyang kambal na kapatid at pati na rin ang kanyang team na Artia mula sa kapahamakan. Ang kauna-unahang naging master ng kanyang kambal na kapatid na si Jungwoo ay si Galyad. Nakarating na nga siya sa bahay ni Galyad at napatanong siya sa kanyang sarili na kung ito na ba yun. Hindi na siya nagsayang ng oras pa at kaagad siyang kumatok sa pinto ng bahay. Nagulat naman ang ating bida dahil merong tao na nasa likod niya at tinanong na kung sino ba siya. Si Galyad ay hindi tao sapagkat isa siyang kakaibang nilalang na tinatawag na elf. Siya ay isang dark elf na uri ng elf na mahusay naman sa pakikidigma. Agara namang nagpakilala ang ating bida sa kanya na siya si Cain. Nagalit naman na tumugon si Galyad sa kanya at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa sa labas ng bahay ng ibang tao. Sagot naman ng ating bida na sinabihan siya ng kanyang kaibigan patungkol sa kanya at pumunta siya dito upang bumili ng item. Kinonfirma niya naman na kung siya ba si Galyad. At dagdag niya pa na naghahanap siya ng item na tinatawag na Undeni's Glass. Kumalma naman si Galyad pagkarinig niya ng sinabi ng ating bida. Kaya naman tinanong niya ito na kung kanino niya ba ito narinig. Sagot naman ni Yonwoo na narinig niya ito mula kay Braum. Si Braum ay isang matagal na kaibigan na ni Galyad bukod pa dun ay si Braum ang pangalawang master ng kanyang kambal na kapatid na si Jungwoo. Hindi naman nakita ni Yonwoo si Braum dahil hindi naman nakailangan dahil nasa kanya na lahat ng impormasyon mula sa kanyang kambal na kapatid.
Napahawak na lamang ng mukha si Galyad sabay sabi niya na sinabihan niya na si Brom na panatilihing nakasara ang kanyang bibig at tinawag niya pang tanga si Brom. Kaya naman wala nang magawa si Galyad at inanyayahan niya nang pumasok sa loob ng kanyang bahay ang ating bida. Nang makapasok na sila ay sari-saring kagamitan naman ang mga nasa loob ng bahay ni Galyad. Inilapag naman ni Galyad ang kanyang nahuling hayop sabay tanong niya na kung gusto niya ba ang tinutukoy niyang glass kanina. Ang Ondinis glass naman ay isang artifact na naglalaman naman ng hindi kapani-paniwalang halaga ng Akashic Spirit. Kaya naman ito ang gustong-gusto makonsumo ng Akashic Snake. Ang pinuproblema naman ng ating bida na ang tanging nakakaalam lang kung paano gawin ito ay si Galyad. Kaya naman tinanong siya ni Galyad na kung alam niya ba kung gaano kahirap yun gawin. Sagot naman ni Yonwoo na alam niya. Kaya naman nagdesisyon na si Galyad na sisimulan na nila ang pagsubok. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.